Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng ating pagdiriwang ng virtual na pagtataas ng watawat para sa buwan ng Hunyo. Tunghayan natin ang isang aralin na kung saan ay ipapakita ang core value na patriotism at may value focus na freedom. Ating panoorin ang masusing pagtalakay sa nasabing paksa na pangungunahan ni Binibining Nelia F. Ocson, Teacher 3 ng Kagawaran ng Araling Panlipunan. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, aking mga mag-aaral. Ngayon tayo ay nasa ika-5 linggo na ng pagtalakay para dito sa ating Values Restoration Program. At ngayon nga, tayo ay nasa ating Values Restoration class. At para sa ating core value may umagang ito, meron tayong topic na patriotism. Matanong ko lang mga anak, ano ba yung isang makasaysayang pangyayari na naganap dito lamang nakaraang Sabado? Anyone would like to answer? Jaime. Yes po, ma'am. Noong Sabado po ay nagkaroon po tayo ng pagdiriwang ng ating araw ng kalayaan, ang kalayaan po ng Pilipinas. Okay, so paano natin ma-relate yung patriotism dun sa pangyayari sa nakaraang selebrasyon? Rodel? Yes po. Ang pagdiriwang po ng ating araw ng kalayaan nung nakaraang araw ay nagpapakita lamang na ang mga Pilipino ay nagmamahal sa ating bayan. Ipinapakita ang pagmamahal ng ating bayan sa paggunita ng mahalagang pangyayari tulad ng araw ng kasarinlan ng ating bansa. Okay, so very good. So tingnan nga natin kung ano talaga ang technical na meaning o kahulugan nitong salitang patriotism. So tama kayo, no? Sabi nga, it is a love and devotion to one's country. At hindi lamang yan, sabi nga rin dito, it's supporting and loving our country even when it's going through rough or difficult times. So hindi lang natin dapat inaalala yung pagmamahal at debosyon sa ating bayan kapag maganda ang nangyayari dito. Kundi kahit na hindi maganda ang mga kinahihinata natin o tinatahak ng ating bansa, kinakailangan na doon pa rin yung ating suporta, yung ating pagmamahal at yung debosyon natin sa ating bansa. Ika nga, pakibasa nga, Marlene. Maria Teresa, pakibasa nga. Patriotism does not have to be brief and bright. It has to be like the sun, always burning steady and lighting the way. Okay, so sabi nga dito, no, na hindi dapat tuwing June 12 lang natin inaalala yung pagiging makabayan. Pagkus dapat nga raw ito ay or once a year lamang. Dapat nga raw lagi itong parang araw na laging nakasikat at laging nagbibigay liwanag para sa ating mundo. So ganun din sa atin, ano? Dapat lagi itong nagliliwanag at makikita sa ating mga sarili at gawin. At ngayon, tayo pupunta na sa ating value focus. Ang ating topic ngayon ay walang iba kundi freedom. Sino sa inyo ang nakakaalam ng salitang ito? At ano ang kanyang kahulugan para sa inyo? Edgar? Ma'am, para sa akin po kapag sinabing freedom, ito po ay isang karapatan, pribilehiyo ng isang tao na makagalaw, makapagsalita, makapag-express ng kanyang sarili na walang pumipigil sa kanya. Okay, so tingnan nga natin kung tama si Edgar. Sabi dito, very good. The power or right to act, speak or think as one wants without hindrance or restraint. And is a condition in which people have the opportunity to speak, act, and pursue happiness without unnecessary external restrictions. Freedom is important because it leads to enhanced expressions of creativity and original thought, increased productivity, and an overall high quality of life. So, pag sinabi nating freedom, no, nagagawa natin yung gusto nating gawin na hindi tayo nasisikil o napipigilan dahil nga ito yung sabi na natin, kabilang ito sa ating rights. Na kung saan, malaya tayong gawin ang mga
naiisip natin gawin na alam naman natin makakabuti para sa atin o para sa iba. Okay, so according to the study ng ZJournals.com, meron silang binanggit dito ng 3 uri na o 3 kinds of freedom. Una, yung psychological or mental. Malaya tayong makapag-isip at magkaroon ng ating sariling puro-puro. And then, malaya tayo ethical or moral. Malaya tayong makagawa o maisagawa yung mga bagay na alam naman natin na tama at ayon sa ethics. And then, yung number 3, political or social. Malaya tayong nakakapagpartisipa sa mga ganyang uri ng mga gawain sa politika man o social man. Sabi nga din dito, hindi nilikha ang tao na parang robot. Nilikha ang tao na mayroon siyang tinatawag na free will. Okay. And then, according naman sa simplemwikipedia.org, meron types of freedom. At isa na rito ay freedom of association. Sabi nga dito, malaya tayo nakakapili kung anumang grupo ang gusto nating salihan o samahan. Lalo na kung meron tayo o kaisa tayo dun sa kanilang paniniwala or we have common goods and common will with them. So, nakakapili tayo. For example na lang sa inyong mga kabataan, no, namimili rin kayo or pinipili nyo yung mga kakaibigan ninyo o sasamahan nyo bilang isang kaibigan o tropa. Next, freedom of belief. Malaya tayong paniwalaan yung mga bagay na nakikita ba natin at hindi natin nakikita o yung mga impormasyon na nakuha mo. So, maari mo yung paniwalaan. And then, freedom of religion. Actually, tinutuhog natin yung freedom of belief into religion. Maari bang makapagbigay ng isang paliwanag kung ano ang may pagkakaiba ba yung freedom of belief and religion, Rodel? Para sa akin po, halos pareho lang ibig sabihin ng freedom of belief and freedom of religion. Sapagkat ito ay tumutukoy sa isang taong naniniwala sa isang Diyos, halimbawa, o sa kanyang gustong paniwalaang turo ng kanyang Diyos. So ito po para sa akin ang freedom of belief and freedom of religion. Okay, very good, no? So, sabi nga natin, sa religion, dahil na ngayon, marami na tayong mga sektang alam. So, alin ba dito yung palagay mo ay naaayon din sa paniniwala mo na salihan na grupo? Okay, freedom of speech. Malaya tayong makapagsabi, makapagpahayag ng ating mga damdamin. And then, freedom to express oneself. Ano naman ang pinagkaiba niya doon sa freedom of speech? Jaime? Doon po sa freedom of speech at saka po ang freedom to express ay almost synonymous po naman ito. Kasi po pag sinabi po nating freedom of speech ay may kalayaan po tayong makapagpahayag ng ating mga gustong at naisabihin. At sa freedom to express oneself po ay parang gano'n na rin at dapat po ay magkaroon din tayo ng pagkakataong magbigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag ayon sa ating paniniwala o sa ating sarili. Okay, so meron kasing iba, no, na hindi sila mahusay mag-express ng kanilang mga nararamdaman o na naiisip sa pamamagitan ng pagsasabi. Yung iba, dinadaan yung kanilang expression o yung kanilang self-expression. Halimbawa na lang sa paggawa ng awitin, pagsusulat ng kanta, pananamit, okay, hairstyle, okay. So, na-express mo rin yung sarili mo regarding sa ganong uri ng bagay. Next, freedom of the press. So, ngayon, meron na tayong kalayaan na makapakinig ng mga balita na minsan ay sensitibo. Halimbawa ng politika, no? Dahil sa mga journalism na to, nauungkat tuloy sa atin yung mga katotohanan na sa mga gantong uri ng bagay. Hindi lang sa politika, bagkus yung kung ano talaga ang nangyayari sa ating lipunan o sa ating society. Dahil yan, nailalathala na in terms of radios, ngayon nga internet, dyaryo,
Okay, so malaya na tayong nakakapakinig ng anumang binabalita nila para sa atin, para sa ating knowledge. Next, freedom to choose one state in life. Karapatan mo or malaya kang piliin kung ano ang gusto mong tahakin sa iyong buhay. Basta alam mo na hindi ka nakakasagabal sa iba at malinis mo namang itong kukuhanin, so okay lang yun. So, kung gusto mong yumaman, go ahead. Do it. It's your right. Next, freedom from bondage and slavery. I hope this topic, no, sana wala na yung ganito, no. So, may kalayaan tayo na tayo maging malaya o hindi na tayo inaalipin. Kalayaan natin na walang nagdidikta sa atin at tayo ay sinisikil dahil lamang doon. Okay, next, and freedom of education. Tess, maaari ka bang magbigay ng iyong opinion regarding sa freedom of expression? Ma'am, sa palagay ko po, ngayon pong panahon ng pandemya, alam naman natin na maraming pagsubok na dumarating, no? Pero dito po sa freedom of education, nabigyan po kami ng pagkakataon na maipagpatuloy ang aming pag-aaral kahit po tayo ay nahihirapan sa pandemyang ito. Okay, so lahat kayong mga kabataan, and even ako rin, no, noong mga kaedad niyo ako, na talagang i-rights natin na at according nga inilathala o ginawa na yung black and white na lahat ay pwedeng makapag-aral at pwede mong makakuha ng iba't ibang impormasyon o kaalaman. Kaya karapatan mo or kalayaan mo yung pagkakaroon ng edukasyon. Okay, so yun yung ating types of freedoms. Ngayon naman, para sa ating reflection, nais kong basahin ninyo at may isang mag-volunteer na sumagot sa katanungang ito. Jaime? Yes, ma'am. Pakibasa nga. In what manner did you practice or exercise your freedom in your everyday life? Ako po sa paraan na hanggat wala pong pumipigil sa aking ginagawa na ayon po sa aking gustuhan na hindi nakakasama sa aking kapwa at wala po akong nababiolate ng mga batas o ito po ay ginagawa ko ayon po sa norms of the society, ay ginagawa ko po yan sa paraan na kaya ko. Okay, very good. Rodel, another reflection? Para po sa akin, halos pareho lang po sa sinabi ng aking kamag-aral ni Jaime na ang bawat tao ay may kalayaang gawin ang kanyang gustong gawin na naaayon sa ating batas. Sabi nga, ang kalayaan ay hindi absolute. Ibig sabihin po, kapag ikaw ay binibigyan ng isang kalayaan, ay katapat nito ang mga tungkulin na nakaatang doon sa kalayaang ibinibigay ng batas at ng pamahalaan. Okay, mahuhusay ang inyong mga sagot. Nais ko ring alalahanin nyo o muni-munihin natin yung sinabi sa Biblia, no? Sa 1 Peter chapter 2 verse 16. Sabi dito, live as free people, but do not use your freedom as a cover-up for evil. Live as God's slaves. So sabi nga natin, no? Sabi nga ng inyong kaklase na hanggat maganda yung ginagawa niya, okay. Pero totoo din yun, no, na huwag nating gamitin yung ating kalayaan para makasama sa ating sarili at gayon din sa ating kapwa. Kung tayo man ay magiging slave, huwag dapat doon sa masama, pagkus sa Diyos. Para naman sa ating Declaration of Freedom, basahin natin ito. I declare as a member of my family, Community and country that I will not use my freedom in vain, and be responsible in everything I do for the sake of being free and a man of God. At dahil diyan, iniiwan ko kayo ng isang quotation na ayon kay Albert Camus, a French author, journalist, and philosopher. Ang sabi niya, freedom is nothing but a chance to be better.
With that, thank you and keep safe everyone. Hanggang sa muli. Ang kalayaan na nararanasan natin sa panahong ito ay utang natin sa ating mga bayani. Lagi nawang manatili sa ating puso't isipan ang ginawa nila para sa atin. Hangad natin na marami tayong natutunan sa araw na ito. Muli, maraming salamat at magandang umaga.